Ayan, so hello mga boss, bali magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial. Ayun, so bali second tutorial natin to, no, about dito sa tuturo ng wiring diagram ng motor gamit itong ating pinaprint and yun, so maganda na yung visual natin. Yun, naiintindihan na natin ng mabuti at the same time may mga legend na siya. So may mga color coding na yan. Then may mga purpose na rin yan. At the same time yung mga parts natin, ayun, so may color coding na lang, may color coding na rin. So bali ay pagko-connect-connectin na lang natin yan katulad dun sa first video natin dun sa stator drive. Ayun, sa mga hindi pa nga pala nakapanood ng tutorial natin about dun sa stator drive, so scroll down nyo lang, bali yun yung pinaka-latest natin. And ayun, so bali kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, ito nga palang tutorial natin is patungkol naman sa battery operated na motor. So yung electrical system ng ating motor na battery operated. Ayan, so bali present pa rin yung mga parts natin dyan. So stator, CDI, regulator rectifier, ignition coil, ignition switch, at the same time yung battery. So bali may mga nawalang wire lang dyan mga boss, kasi nga battery operated na yung system natin. So hindi na siya AC type. So kumbaga nabawasan lang yung mga wirings. And ayun, may mga konting nagbago lang. Pero same pa rin sila ng paraan para wiringan or i-wiring. Okay, ayun, so umpisa na natin. So bali kung mapapansin nyo mga boss, dito sa stator natin, naging apat na lang, nawala na yung wire ng black na may stripes na red, which is yung main coil or yung common wire, yung nagsusupply ng main electricity papunta sa CDI. So nawala na yon. And then pati sa may CDI, nabawasan din siya ng wire, which is yung kill switch, yung pumapatay ng engine natin or yung nagsha-shutdown sa system. And then sa may ignition switch, bali 2 wires na lang siya, dalawa yung wire na nawala. So yung kulay green yung negative at yung black na may stripes na white, which is yung kill switch. So yung kasama nitong CDI, so nawala yon. Okay, ayun, so umpisa na natin, Then bago ko nga pala ipag-connect to, kasi yung pagko-connect napakadali lang. So explain muna natin kung bakit nga ba nawala yon. So since battery operated mga boss yung system ng motor natin, bali nakapokus na lang yung stator natin sa pag-charge nitong battery. And then itong CDI hindi na siya kukuha ng supply dito. So bali dito na siya kukuha. So dadaan siya dito sa ignition switch at yung kinukuha niyang supply sa battery from ignition switch papunta dito sa ignition coil. So bali ganun yung magiging main function niya. Kaya itong ating stator nakapokus na siya sa pag-charge nito. So from regulator rectifier, voltage regulator. So itong regulator na to nakapokus na lang din sa pag-charge nito. And then yung kill switch nito, so nandun na rin mga boss. Okay, so umpisa na natin, unahin natin mga boss yung sorry, nakalimutan natin. So katulad lang din nung nauna mga boss, may mga nakalista pa rin dyan. So merong red positive, green ground or negative, blue na may stripes na white, pulsar yan or trigger. And then black na may stripes na yellow, ignition coil. Tapos yung yellow light coil, white charging coil. Take note mga boss dito sa charging na to. Ayan, sa may stator or sa may regulator, makikita natin yan, ayun, nag-iiba rin yung color niya, minsan yellow, minsan pink, at minsan white, ayun nga. And then yung black ay accessories. So makikita natin yan dito. Ayan, so bawat color coding meron naman yan. Ayan, so pag-connect na natin. Okay, since battery operated yung tutorial natin mga boss, so unahin natin yung charging nitong ating stator or yung light coil. Ayan, so dito daw yung yellow, so doon na lang natin ipadaan. Dito sa may gilid. Yun, sumobra pa nga. Tapos papunta na yan sa regulator. So doon lang din tatakbo yan.
Okay. Okay, so connected na yung sa may light natin. So tapos na to. And then next naman yung white ng ating stator. So i-connect din natin yan sa may regulator rectifier. Ayun. Yan. Okay. So tapos na yung light coil at saka charging. And then next naman yung blue na may stripes na white. So makikita din natin yan sa CDI pag connectin na rin natin yan. Yan, konti lang. Para hindi sumobra. Okay. Yun. So tapos na yung ating pulser, no. And then so sa green, so since meron ng green yung mga components natin tulad ng sa AC type, pagkonikin na rin natin lahat yan. Okay, so bali ang mangyayari dito, ayan, so dito na lang natin i-connect, takbo natin siya dito. So i-connect natin yung negative or ground ng regulator sa ground ng ignition coil. At i-connect din natin yung ground ng CDI or negative sa may negative nitong stator. Yun. Okay. Then pwede naman natin sama-samahin yung mga boss, ano. Bali ang ginawa ko, hindi ko na lang siya pinagsama kasi negative lang naman yan. So tandaan nyo lang mabuti mga boss, yung negative or yung ground, yung green natin, pwede yan sa chassis or sa negative terminal ng battery. Ayan, so may negative doon. Bali ang mangyayari, lalagyan na lang natin siya ng symbol. Yan. Para ito ay ma-identify natin na negative or ground. Okay? So tapos na yung stator natin mga boss, ano. Bali dito naman tayo sa may CDI. So sa CDI natin, tulad yan sinabi ko, hindi na siya kukuha ng source dito. Bali ang mangyayari, yun nga. So medyo malaki pa rin yung ruler natin. So pagkunikin muna natin yung positive ng ating battery papuntang yun, ignition switch. Okay, so yung red wire na yan mga boss, live wire yan, ano. Then before yun, syempre meron tayong fuse dyan. Ayun, so nakalimutan ko lang sama sa print. Okay, so since meron na tayong positive supply, so itong ignition switch natin ngayon, kapag ka in-on mo yan, okay, kapag ka naka-on state yan, on, so pag ganon, so dito mo yung off. So kapag ka naka-on yan, okay, bali yung supply lilipat lang dito sa accessory wire. Again, tulad ng mga nakaraan tutorial natin, yung accessory wire natin mga boss, napakaraming sinusuplayan yan. Andyan na yung headlight, brake light, tail light, busina, at napakarami pang iba. So since battery operated niya, ayan, kahit na paulit-ulit, so dyan kukuha ng supply yung ating CDI. So yung red wire na yan, i-connect natin yan sa may accessory wire. Yun. Okay, so boss, bakit kulay red yung kulay niya, hindi siya kulay black? Kasi nga mga boss, kapag ka dito tayo nag-tap, hindi natin siya mapapatay. So bali ang mangyayari, ito na yung pinaka kill switch niya. Itong red wire na to, yan yung pinaka supply niya. So yan na yung kill switch niya, yan pa rin yung pinaka main supply niya. Okay, so next, itong black na may stripes na yellow naman. So i-jump muna natin.
bago natin i-connect sa ignition coil. Jump. Yan. So, ibaba natin dito para hindi messy tignan. Yun. So, jump natin dito yan. Yun. At i-connect na ngayon natin dito sa may ignition coil. Okay. Ayun. So, tapos nang mawiringan yung ating ignition coil, stator, yung ating CDI. So, kung mapapansin nyo, meron pang natira dito mga boss. So, itong red na to, tulad nga ng sinabi ko, pwedeng direkta to sa red wire ng ignition switch at pwede ring dumaan yan dito. Yun. So, kasi ang purpose nito mga boss, dyan magbo-flow yung current para hindi maubusan ng charge itong ating battery. Okay? So, sana naintindihan yung mga boss, ano? And then sa may color coding naman, bali yung ginamit nating color coding ay yung pang Honda kasi usually karamihan sa color coding ngayon ay nakadepende sa Honda katulad ng sa mga China. Ayun, so ay napakadali lang naman intindihin na itong mga boss, ano. Again, yung function nitong stator, hindi na siya nagsusupply ng current papunta sa CDI. Bali naka-focus na lang ito sa pagcha-charge ng battery. So, from stator to regulator rectifier to battery. At yung CDI naman natin, kumukuha na yan ng supply sa mismong battery na. So, hindi na siya sa stator. So, bali ganun yung battery operated mga boss. Okay, ayun. So, bali hanggang dito na lang, ano. And, yung sa accessory wire pala, tulad nga ng sinabi ko, nakahiwalay yung wiring yan kasi napakaraming circuit na connected yan. Yung headlight, brake light, tail light, busina, flasher, at napakarami pang iba mga boss, kaya hiniwalay natin. Ayun, so bali ang tinuro lang natin kung paano mag-wiring or mapaandar yung motor, yung AC type at yung battery operated. Ayun, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.